Lesson 2, ang science sa loob ng bahay, kitchen experiments. Learning objectives. At the end of this lesson, you are expected na ma-identify ang tatlong simpleng pangyayari o phenomena sa kusina na may kinalaman sa science. May paliwanag sa iyong sariling salita kung bakit nangyayari ang mga ito. Makita ang science bilang isang paraan para maunawaan ang mga simpleng bagay na nangyayari sa paligid mo araw-araw. Warm-up activity. Take a moment to think about nakapansin ka na ba sa kusina nyo kapag nagluluto si nanay o si tatay? May mga bagay ba na nagbabago? Halimbawa, ang mantika mula solid ay nagiging liquid kapag pinainit o ang tubig na kumukulo ay nagiging steam. Ano pang mga pagbabago ang naaalala mo? Lesson proper. Isipin mo, ikaw si Kiko. Gusto mong tulungan si nanay sa paghahanda ng merienda. Inutusan kanyang maghain ng juice at ilagay ang ice cube sa mga baso. Habang ginagawa mo ito, napansin mo, bakit kaya natutunaw ang yelo? Bakit umakyat ang juice sa straw? At bakit nag-foam at bumula ng malakas ng haluin ni nanay ang suka at baking soda para sa puto? Ang mga simpleng pangyayaring ito sa kusina ay hindi magic. Ito ay science. Ang science ang tumutulong sa atin para maintindihan kung bakit at paano nagaganap ang mga pagbabagong ito. Main explanation. What is a kitchen phenomenon? Ang phenomenon ay isang pangyayari o bagay na nangyayari na pwedeng natin makita, maramdaman, o maobserbahan. Sa kusina, maraming phenomena. Ito ang mga simpleng eksperimento na nangyayari na lang ng natural habang tayo ay nagluluto, naghahanda, o naglilinis. How does science explain it? Gamit ang science, nagtatanong tayo at nag-oobserba. Halimbawa, nagtatanong, bakit natutunaw ang yelo? Nag-oobserba, napansin natin na natutunaw ito kapag mainit ang paligid. Nag-iisip ng paliwanag, explanation, ang init mula sa hangin o sa kamay natin ay nagpapadali ng paggalaw ng mga maliliit na parte ng yelo, kaya ito ay nagiging tubig. Important parts you need to remember, observation, pagtitingin, pagmamasid, ang unang hakbang. Anong nakikita mo? Change, pagbabago, may nagbago ba? Mula solid to liquid? Mula hiwalay ta naghalo? Cause, dahilan, ano ang dahilan ng pagbabagong ito? Kadalasan, ito ay init, paghalo, o paggalaw. Tingnan natin ang tatlong halimbawa na madalas mangyari sa bahay. Example at home, ang natutunaw na yelo, melting ice, pangyayari, inilagay mo ang ice cube sa mainit na tubig o juice. Unti-unti, lumiliit ito hanggang sa mawala at maging tubig na lang. Science paliwanag, ang yelo ay solid na tubig. Kapag ito ay nalantad sa init mula sa likido o sa paligid, ang mga maliliit na particle nito ay nagsisimulang gumalaw ng mabilis. Sa sobrang bilis ng paggalaw, humihiwalay sila sa isa't isa at nagiging likido o tubig na. Parang pagpapawis ng yelo. Example in school, online, ang umaakyat na tubig, water climbing capillarity. Pangyayari, kapag nagpunas ka ng tubig gamit ang tissue paper o tela, napansin mong kumakalat at umaakyat ang basa. O kaya, kapag may tinta ka sa papel at dinaikit mo ang dulo sa tubig, umaakyat ang tubig at dinadala ang kulay. Science paliwanag, ang tubig ay may stickiness o kapangyarihan na dumikit sa ibang bagay, tulad ng mga maliliit na fibers sa tissue paper. Parang ang tubig ay may maliliit na kamay na humihila at umaakyat sa mga maliliit na spaces sa loob ng papel o tela. Ito ang dahilan kung bakit effective ang tissue sa pagpunas ng mga spills. Example in the community, Philippines, ang nagfo-foam na mix, vinegar and baking soda. Pangyayari, kapag naghalo ka ng suka, vinegar, at baking soda, gawgaw, bigla itong babula at magfo-foam ng malakas. Ginagamit ito sa pagluluto, tulad ng puto, o minsan sa paglinis. Science paliwanag, kapag naghalo ang suka at baking soda, nagkakaroon ng isang reaction, o pagtutugon.
Gumagawa sila ng bagong substance, isang gas na tinatawag na carbon dioxide. Ang maliliit na bubbles ng gas na ito ang bumubuo ng foam na nakikita natin. Parang may maliit na invisible na hangin na sinisikap lumabas mula sa mixture. Understanding the lesson better. Key ideas in simple words. Science ay nasa bahay, hindi lang sa laboratorio ang science. Nandito ito sa ating kusina, sa mga simpleng bagay na ginagawa natin. Nagtatanong tayo, ang unang hakbang para maunawaan ang isang bagay ay ang magtanong ng bakit o paano. May dahilan ng lahat, ang pagkatunaw ng yelo, pag-akyat ng tubig, o pagbula ng mixture ay may scientific na paliwanag. Hindi ito magic. Observe, 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 mahalaga ang pagmamasid. Kung ano ang nakikita mo, iyon ang unang clue para maunawaan ang isang pangyayari. Step-by-step examples. Example 1, bakit basa ang labis ng ice cream? Step 1, observation, nakuha mo ang ice cream mula sa freezer. Pagkalipas ng ilang minuto sa lamesa, may maliliit na droplets ng tubig sa labas ng container at sa ice cream mismo. Step 2, identify the change, ang solid at sobrang lamig na ice cream ay napapalibutan ng mainit na hangin sa kwarto. Step 3, science explanation, ang init mula sa hangin ay nagpapainit sa mismong container at sa ibabaw ng ice cream. Ang moisture o tubig na nasa hangin, humidity, ay nagko-condense o nagiging maliliit na patak ng tubig kapag nahawakan ang malamig na surface ng ice cream container. Ito ang basang nakikita mo. Parehong prinsipyo sa pagkatunaw, ngunit nangyayari sa hangin sa paligid. Example 2, bakit kumakalat ang amoy ng niluluto? Step 1, observation, nagluluto si nanay ng adobo. Kahit nasa kabilang kwarto ka, naamoy mo na ang masarap na bango. Step 2, identify the change, ang amoy ng adobo ay kumakalat mula sa kusina papunta sa ibang bahagi ng bahay. Step 3, science explanation, ang init mula sa kalan ay tumutulong na gawing gas o amoy particles ang mga sangkap ng adobo. Ang mga gas na ito ay patuloy na gumagalaw at kumakalat sa buong silid. Ito ay tinatawag na diffusion. Parang paghahagis mo ng confetti sa hangin, kakalat ito sa buong silid. Common mistakes at clarifications. Common mistake 1, natutunaw ang yelo dahil natutunaw lang talaga siya. Correct thinking, ang pagkatunaw ay isang proseso na may dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ang init, heat. Kapag walang init, tulad sa loob ng freezer, ang yelo ay mananatiling yelo. Common mistake 2, umaakyat ang tubig sa papel dahil sinisip-sip lang nito. Correct thinking, tama na sinisip-sip pero may espesyal na dahilan. Hindi lang basta-basta pumapasok ang tubig. Ang papel ay puno ng super liit na spaces o tubes. Ang tubig ay may stickiness, adhesion, na kumakapit sa mga gilid ng mga tubes na ito, at ito ang humihila sa tubig pataas. Parang maliit na ladder climber ang tubig. Helpful tips. Hot melts cold, para maalala kung ano ang nagpapalambot o nagpapatunaw. Ang hot o mainit na bagay ang nagme-melt sa cold o malamig na bagay, tulad ng yelo. Vinegar dagdag baking soda katumbas volcano font, isipin mo na kapag naghalo ito, parang gumagawa ka ng maliit na bulkan sa iyong plato. Ang foam ay ang lava. Ang tubig ay parang akyat bahay, climber, i-visualize mo na ang tubig sa tissue paper ay parang maliit na akyat bahay na umakyat sa mga maliliit na hagdanan sa loob ng papel. For curious minds, alam mo ba na ang pag-aaral ng pag-akyat ng tubig, capillarity, ay tumutulong din sa mga halaman? Ang mga ugat ng halaman ay may napakaliliit na tubo. Gamit ang kaparehong prinsipyo, hinihila ng mga ugat ang tubig mula sa lupa at inaakyat ito paitaas hanggang sa mga dahon. Kaya kahit mataas ang puno, nakakarating pa rin ang tubig sa tuktok. Paano makakatulong ang araling ito sa iyong buhay?
Sa pagluluto, maiintindihan mo kung bakit kailangan i-defrost o patunawin muna ang karne mula sa freezer bago lutuin, at kung bakit importante ang tamang init. Sa paglilinis, alam mo na ngayon kung bakit effective ang tissue paper o basahan sa pagpupunas ng liquid spills dahil sa kapangyarihan nitong umakit at umakyat ng tubig. Sa pag-iingat, maiintindihan mo kung bakit hindi dapat iwanan ang ice cream sa labas ng freezer ng matagal, at kung bakit mabilis kumalat ang amoy ng nasusunog na pagkain, kaya alerto ka dapat. What you can do with this lesson in real life. Ngayon, kapag nakakita ka ng simpleng pangyayari sa bahay, subukan mong gamitin ang iyong kaalaman sa science. You can now use this when naghahanda ka ng merienda. Pansinin mo kung paano nagbabago ang mga bagay. Bakit nag-iiba ang itsura ng gatas kapag hinahalo ko ang chocolate powder? You can understand better when may instruction sa pagluluto na nagsasabing haluin ang dalawang ingredients. May isip mo na baka may chemical reaction na magaganap na makakaapekto sa pagkain. This will help you when you need maglinis ng natapong tubig. Alam mo na ang tissue paper ang magiging best friend mo dahil sa kapangyarihan nitong umakyat ng likido. Handa ka na ba para sa mas maraming pagtuklas? Ang susunod na adventure ay nasa labas ng bahay.